Ako po si Win Gatchalian at welcome sa For the Win, ang panalong-panalong podcast para sa mga lumalaban, bumabangon at syempre sa mga nagwawagi. Kahit anong init ng buhay, may mga kwentong nagpapalamig at nagpapapresko ng pag-asa. Today's guest proves na kahit simpleng baso ng palamig, pwedeng maging simbolo ng tapang, tiyaga at tunay na diskarte. Siya ay anak ng Polo Valenzuela, Naksaman kabayan ko. At siya ay anak ng OG na nagtitinda ng palamig sa kanto ng Polo, kaya tinawag nila itong Polomig. Pero higit pa sa tamis sa negosyo, ang minana niya ang paninindigan, ang malasakit at ang pangarap na makatulong sa iba. Mula sa pagbebenta ng palamig, naging parte siya ng pagtitimpla ng pag-unlad sa barangay. From kanto to council, from timpla to tagumpay. Please welcome Kagawad Marlon David. Marlon, thank you sa pagpunta dito. Itong series natin, special request ko talaga ito sa mga producers natin dahil personal kong alam itong product natin, itong Polomig, at personal ko rin alam yung storya sa likod nitong Polomig. So first thing, history. No? Paano ba nabuo itong Polomig? Ang Polomig po kasi, nagsimula po kami March 1995. So hanggang ngayon po, nag-exist po siya. 30 years na po yung Polomig. 30 years? Wow! Yes po, sir. Ilan taong ka na? Pwede po ba sabihin, sir? So, I'm 42 po, sir. So almost more 70% ng buhay mo is Polomig. Yes po, nasa aming negosyo po. Nagsimula pa yung Polomig po sa dating Polo Mini Park po. Nakatabi po ng dating basketball court. Oo. Yes po, sir. Natapat ng San Diego de Alcana simbahan po. So ayun po, dahil po taga-pulo po kami, ang negosyo po namin ay sa malamig. So naisip ko po na pagdugtungin, pagsamahin po, gawing one word. Kaya po naging Polomig po siya. Polomig siya. Opo. Grade 6 po ako noon, paglabas po ng school sa sa Pio Valenzuela muna po, elementary. Diretso po sa bahay, bihis, diretso po sa negosyo, kapalit po ng mga magulang ko na magtitinda naman po. So ang dati po ang tindahan po talaga ay maliit lang po siya. So tatlong ganun lang po, tatlong flavor. So nagsimula po kami sa fruit salad. Fruit salad, alam ko yun fruit salad. Hindi po paborito, sir. Corn, di ba? Corn, yes po, mais. corn, saka buko pandan po. Buko pandan. Ayun po. So, dahil po sa maigpit na pangangailangan po namin, noong time po na yun, ang aming po mga tiyahin po na taga Bulacan, sila po yung nagturo po sa amin po na magnegosyo po ng Polomig po para matustusan po yung aming problema na kailangan tugunan po noong time na yun. Una, matumal, walang ganong bibili, pero sa tiyaga po at sipag po ng mga magulang po, yun po, medyo, kumaga, tumataas po yung benta, kada linggo, buwan. Tapos meron kayong mga, mga suki na bumibili. Yes po. Tatlo po kami magkakapatid, sir. So sa Polomig po, nakapagtapos po kami, yung tatlo po kami nakapagtapos ng kolehiyo. Ako po sa education, yung pangalawa po nursing, so yung pangatlo po tourism, at meron din po kami mga naging tindera, tauhan, na nagpapasalamat po sa Polomig po, na dahil po sa Polomig, isa po sa nakatulong para makapagtapos po so sila. Hindi lang kayo ang nakapagtapos, pati yung mga nagtatrabaho sa inyo, yung mga tindera, nakapagtapos rin. Yes po, Sen. Ayun po. So, dahil nga po dun sa negosyo namin, yun po, malaki po yung pasasalamat namin sa magulang namin, kasi pag at syaga, umulan umaraw po, mabasa, andun pa rin yung Polomig po sa Polo, para lang po, matustusan ko ng baon, makabili po ng pangangailangan sa school, yun po, dahil po sa Polomig po. Parents mo talagang naghahalo nito? Silang gumagawa? Opo. Sila po yung talagang unang nagtitimpla po. Gumagawa po ng yung iba pong flavor po nung time po na yun. Pero tumagal po ng ilang taon, buwan, at tinuruan din po ako ng mga tiyahin ko. So ako naman po yung nag-isip din po. So lahat kayo, buong pamilya talagang nakatutok o involved dito sa negosyo? Sa negosyo po namin. As in family business po talaga. Family business talaga? Yes po. Dahil may mga pangangailangan pinansyal, yung kita nyo ba dito, sapat ba doon sa mga pangangailangan yung pinansyal? Nung nag-aaral po kami, sabihin po natin na medyo may kakulangan pa din po. Pero
Dahil nga po sa kailangan po may mga matugunan, so konting tipid lang po talagang ginagawa namin. Minsan po, nakakautang pa rin po minsan ang puhunan. Lalo na po pag tag-ulan. So, madalas po wala kaming tinda. Dahil nga po, mahina po talaga pag tag-ulan po. Ano pa ang ibang, aside from Polomig, meron pa kayong ibang pinagkikitaan? That time. Para matustusan yung mga pangangailangan. Opo. Si mama po, paglabas ko po sa school, ako po tumatao. Minsan po, may extra po siya sa mga karinderya po at sa mga pwede yung pasukan po para hindi po pandagdag din po dun sa gastusin po namin na ano. Isa sa pinaka-importante at secret ingredient ng Polomig, yung pagtsatsaga at saka yung kwento nitong produktong to. Yes po, Sed. Diba? Yun ang nakikita kong kakaiba sa ano. At tingin ko, pag bumibili sila ng ganitong produkto, nakakatulong sila sa mga tindera, nakakatulong sa... Ngayon, nakagraduate na kayo, pero I'm sure yung mga ibang nagtatrabaho sa inyo, natutulungan rin. Yes po, sir. Opo. No. Itong produkto na ito, ano ang itinuro sa iyo bilang tao? No? Bilang, ngayon, public servant ka na. Sa mga nakikinig sa atin, si Marlon, isa sa mga kagawad namin sa Barangay Poblasyon. Yes po. So, hindi lang nakapagtapos, naging public servant ka pa, no, sa Valenzuela. So, ano yung mga lessons sa likod nitong Polomig? Hindi lang yung pagtitimpla at mas alam natin, masarap. At ano yung mga life lessons na natutunan mo? Bilang public servant po, nagsimula po pala ako bilang sekretary ng barangay, treasurer. Ngayon po, second termer po nakagawad. Siguro po yung pakikisalamuha ko po sa tao, sa suki ko po. Yung pati po yung siguro yung pakikipag kapwa-tao din po siguro. Yun po yung isa sa pwede kong madala, apply po as bilang public servant po. Yun. So, diyan mo natutunan pagiging politiko mo? Yes po, sir. Opo. Dati po mahihain po talaga ako, sir. Opo. Dahil po na iba't ibang tao, yung bibili. So, parang nasanay po. So, natuto ka mag-interact, makipagkwentuhan, di ba? Kasi kasama sa pagbebenta yung pagbebenta eh. Opo. Kahit masungit po yung bibili, kailangan ngiti. Ayun po. Ayun siguro yung ano. Hanggang ngayon po, dala-dala ko pa rin po as bilang kagawad po sa Barangay Poblasyon. How about yung lessons sa yung pamilya? Ano yung mga nakita mong natutunan mong mga lessons? Sorry po, Papa. Sabihin ko na po. Okay lang. Pero mating mga kasi gusto rin gusto rin magtayo ng negosyo. So si Papa po kasi dati ano po yung sa sugal po kasi dati talaga. Oo. Sa bungero po, gano'n. Noong time po na elementary po kami noon. So, doon po nagsimula talaga yung problema namin po. Pero po nangyaring hindi dapat nangyari. Opo. So, yung lesson po doon ay, yun po, naging ano po siya, ngayon, iniisip na po niya yung mga dapat na gawin bago man po niya gawin yung hindi dapat. Sinabihan po kami ng ng mga iba pong tao na, kahit santo ka, kainin niyo yung, kumain kayo ng alikabok. Parang ganun po. So, minamalit po kami dati po. O, nung time po na yun. And kahit po nagtinda kami ng palamig, parang word po na lang. Lang po lagi yun. Anak ka lang ng tindero ng palamig. Hindi kayo makapagtapos ng pag-aaral. Hindi kayo giginhawa sa buhay dahil yan lang yung negosyo niya. Sige po, ibato nyo lang sa amin kung ano yung gusto sabihin sa amin. Pero ito yung maging stand ko para makapagtapos ng pag-aaral din. So, ayun po, salamat po sa kanila, doon sa mga namamalit po sa amin. Then, pinatunayan mo sa kanila na hindi dahil nagbebenta sa malamig, hindi kaya ng maging successful sa buhay. Yun po. Kaya po, ito, may kababaang loob po na ito po ako ngayon. Ito po kami ngayon. Pinagmamalaki po namin yung negosyo namin. At ito po kami napagtapos po ng Kaya nga sabi ko nga sa mga producers natin, gusto ko ma-highlight ito. Actually, ngayon ko lang nalaman yung kwento na yan. Yes, alam ko lang nakapagtapos ng high school, ng college. High school and college. Pero ngayon ko lang nalaman na dahil sa mga ibang hamon, at dahil yung maraming minamaliit itong negosyo niyo, lalo kang naging matatag tsaka determined na palakihin itong negosyo. Para ipakita rin, patunayan sa kanila na ganitong simpleng negosyo pwedeng maging sumakses, sabi nga ni Ninya, sumakses sa ganitong negosyo. Yun na nga, actually nakakalungkot ngayon dahil bumabalik
Siguro nababalita mo yung mga online gambling, di ba? Opo. Kasi maraming tao tingin nila sa pagsusugal, negosyo Opo. no? Hindi naman, para sa akin, maling-mali yun. Ito ang negosyo. Kahit na maliit, kahit na simple, pero makikita natin na pag hinawakan na maayos, pwedeng makatulong sa pamilya. Yes po. Another lesson sa Polomig na makikita natin. Opo. Sa mga gustong magtayo ng maliit na negosyo, whether barbecuehan or what's your advice sa kanila? Yung gustong umalis na ng pagsusugal at gustong magtayo ng maliit na negosyo. Pwede ko mag-advise sa kanila po. Gaya po sa amin, wag po agad mag-isip na ito agad magiging kita nyo. Wag po agad mag-isip na malaki agad yung kita na yung pera na mahawakan nyo. Samahan lang po talaga ng diskarte, tamang diskarte, tsatsaga po, at pagmamahal po dun sa negosyo. Diskarte, tsaga, at pagmamahal po sa negosyo. Passion sa negosyo. Opo. So, yun po yung naging namin, sandigan para din po maging matagumpay po yung aming po. Sa po siguro yung pagiging unity po ng pamilya. Opo, yun po din siguro kasi doon po nagmumula yung inspiration po para maging yung negosyo po. So itong Polomig, lalo kayong naging close, no, sa magkakapamilya. Gandang kwento rin yan. Kaya nga sa mga ganitong produkto, sa mga tao, gusto ko lang maintindihan ng tao, yung produkto masarap, pero mas importante yung kwento sa likod ng produkto. Diba? Kaya natutuwa nga ako na you joined us para makwento mo itong mga iba pang kwento dito sa produkto. Marlon, last name mo, David. Yes po, sir. So ano ba yung mga Goliath na mga hamon at Goliath na mga pagsusubok na dinaanan mo as a person and itong negosyo ninyo? David and Goliath po. David and Goliath, di ba? Kasi natural yan sa buhay. Di ba? Natural sa atin, no? Hindi naman, sabi ko nga, ang buhay na walang problema, imposible naman yan. Lahat dadaan tayo sa ganyan. Yung malaking hamon po siguro nangyari po nung time po na, sa akin po, bilang personal, bilang ako po, ay talagang dahil po dun sa mga narinig ko nga po na negative po sa ibang tao, medyo napanghinaan po talaga ng loob. Kakayanin ko ba to? Kakayanin ba ng magulang ko? Kakayanin ba ng makapagtapos po talaga? Pero gaya po nabanggit kanina, yun nga po, dahil nga sa kanila po, na inspire ako sa kanila mga negative na narinig ko narinig ko sa kanila. So binaligtad mo? Opo. Yung negative, ginawa mong positive. Ayun po. Tapos sa negosyo naman po, ayun po, hindi po talaga natin maiwasan minsan na magkaroon ng malugi. So umabot rin ng ganun? Opo. Malugi po. Minsan po talaga walang benta dahil nga po, depende po sa panahon talaga lalo po pag bakasyon, kasi po talaga, ang target po talaga namin doon sa area namin, estudyante pag bakasyon po, tapos tag-ulan, hindi po kami nakakapagtinda rin. Nang ilang linggo hanggat umuulan po baha. Lalo po sa Polo, oo nga. So, ano yan, medyo madalas na bumabaha dyan. Yung time po na yun. Yun po, siguro yun po yung isa sa malaking Goliath challenges po na harap namin. Then, nung nagkasakit din po si Papa po, time po na nasa kami, People's Park po noon, nagkasakit po siya, muntik-muntikan na po ma-expired si Papa ko. Pero sa Fatima po kami nakakapag doon. So dahil din po sa naligtas namin si Papa po doon sa sa kanyang naging karamdaman po. Ayun po, siguro yun po yung malaking challenges po siguro na experience ko. Pero hanggang ngayon po, meron pa rin naman po na challenges din po. Minsan din po, may mga times po na pinahinaan na po kami ng loob. Kasi napapagod, parang hands-on pa rin ka dito sa negosyo, no? Very hands-on pa kayo. So parang umikot lang po yung buhay namin sa ganito, ganyan. Pero yun nga po, dahil nga po sa Polomig, ay kailangan po namin talagang tatagan ang aming pong Saka ang Polomig, institution na sa Valenzuela to 30 years na po sila. Institution na talaga. Kaya lalo na sa Polo area sa inyo. Kilala talaga yan. Kaya yun na nga, gusto ko sana bigyan diin na institution siya dahil sa
sa pagtsatsaga ng pamilya niyo at talagang passion na gustong ituloy ito. Grabe ang kwento ni Marlon. Parang palamig sa hapon. Matamis, swabe at sakto sa panahon. Naks naman. Pero let's take a short break. Stay with us. This is For the Win. An investment in knowledge pays the best interest. Alam ko mabigat pero makikita naman natin yung bunga later on. Okay, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pinaroroonan. Dr. Jose Rizal. Importante rin na tingnan natin yung mga nakaraan. Kung maganda, magpasalamat tayo sa mga taong tumulong sa atin. Pag hindi, matuto tayo. Learning process talaga ang buhay. Importante along the way natututo tayo at nagpapasalamat tayo. Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Carlos Yulo. Kahit ikaw ang pinakatalentadong tao sa buong mundo, kung hindi ka naman mag-work hard, wala ring mangyayari. We prepare, we work hard, and then we focus on our goal. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. One of my idols is Steve Jobs. Find something you like to do. Importante yung passion and you like what to do. Last, patience is a key element of success. Bill Gates. Yung patience, hindi rin yan instant, natututunan rin natin throughout our life. Find the right time. Pag dumating yun, then you execute. Ito pa rin ang For the Win podcast. Balikan natin ang kwentong chill ni Kagawad Marlon. Kung tingin mo ba itong Polamig, kung wala itong Polamig, magiging kagawad ka ba? Hindi po. So yan na naman ang isang kwento ng Polamig, di ba? Nakapaggawa siya ng isang public servant, di ba? Kasi doon, nakwento mo kanina, doon mo natutunan yung pakikipagsalamuha, yung parang customer service, di ba? Yung paano makisama sa mga customers na nadala mo naman sa pangangampanya. Opo. Sabi nga po ng iba, basta, kagaya po, may masungit pang suki ng palamig, kahit sinusungitan ka, ngiti ka lang. As public servant po, kahit po may encounter tayong gano'n na sinusungitan ka na, may nagagalit sa'yo, ngitian mo lang. So, yun po siguro nadala ko. Tayo sa public servants, ganyan rin tayo, diba? Kahit na, alam mo naman, maraming reklamo, ngayon sa comment, daming babash. Ngitian mo lang at gawa trabaho lang. Opo. Yun ang training na nakuha mo sa Polamig. Ngayon nakita ko na itong produkto ninyo is gawa to sa sakripisyo, gawa sa pagmamahal ng inyong pamilya. Ano naman ang pinaka pasasalamat mo sa mga magulang mo kung makakausap mo sila ngayon? No? Anong pinaka pasasalamatan mo sila? Isang malaki pong pasasalamat po sa mama at papa ko po. Yung talagang hindi sila sumuko po para mapagtapos kami ng pag-aaral po. Edukasyon, no? Yun ang pinaka-importante. Opo, sir. Opo. Yun nga po. Gaya po ng nababanggit nga po ni Iba na yung edukasyon po talaga, yun po yung pwedeng ipamana ng magulang sa mga anak po. So, yun po yung isa po sa malaking pinasasalamatan ko po sa mga magulang ko na. Tatlo kayo, di ba? Pinag-aaral niya. Tatlo po. Isa ay ikaw sa Maykawayan College. Opo. Isa sa Fatima. Dalawa sa Fatima. Dalawa sa Fatima. Tapos isa professional na nurse. Opo. No? Kaya nga nung bumibili ako ng Polamig, nung unang-una, Opo. at naikwento sa akin ng mga taga doon, I think siguro mga tindera nyo na yung kwento niya about nakapagtapos kayo, sabi ko, yan ang dapat marinig ng mga tao. Kasi unang-una, binibigyan kahalagang edukasyon at dahil nga may education na kayo, marami nang nagagawa. Nagpasok ka na sa public service, meron ka ng kapatid na nurse. So, walang negosyong maliit o malaki. Diba? Importante, yung negosyo mo na ayos mo at nagagamit mo sa tama. Yes po. Diba? Ano pang lessons ang pwede mong i-share sa mga taong nagtatayo ng ganitong negosyo? Ano ba yung mga life lessons na pwede mo pang napulot mo sa Polamig? Yun po, in 30 years po sa Polamig hanggang ngayon, yung pakikipagkapatao po siguro. Kasi po,
nasa pagmamahal din po, nasa pakikisama din po, sa suki niyo po, kaya po kayo tatangkilikin din po naman yung negosyo po ninyo. So yun po, basta po, wag po agad mag-isip ng mga negative once mag-umpisa na po sa negosyo, laging positive po lagi. Para rin din po maging maganda po yung kumbaga blessing po na dumaan at samahan po ng dasal. Yun, importante yun. Opo. Lagi po magdasal po at lagi tumawag po sa taas po ng paggabay po at pasasalamat. Kaya ako malaki ang paghanga ko sa mga micro businesses na katulad mo. Kaya sa Senado, yung mga batas na ginagawa ko para makatulong sa mga MSMEs, mga micro, small, medium enterprises. Yes po. Kasi makita ko, ang laking bagay. No? Simpleng produkto, pero maraming positive impact, no? Para sa iyo, sa pamilya nyo, at sa bansa. Ngayon, may mga tao na tayo na college graduate at maganda na yung trabaho. Ito ang example ng isang micro business na maliit na negosyo na maganda yung kinalalabasan. Tanungin naman kita, Marlon, ano bang definition mo ng success? Success po, para po sa akin siguro yung makita mo yung magulang mo na masaya sa tagumpay ng anak nila. Na yun nga po, kaya po sa magulang ko, dahil po sa tiyaga nila, nakita po nila na nagtapos ako, kami dalawang magkapatid, nakita po yung ngiti, yung saya nila. Yan ang sukat mo ng success. Yan ang measure mo ng success. Opo. Saka din po siguro yung nakakatulong po sa tao siguro. Hindi po yung isa sa pwede kong mabanggit po. Yan ang, so in definition mo is really yung nagawa ng magulang mo para sa inyo, yung kanilang masasabi natin, yung kanilang yung tagumpay nila, yun ang measure ng success para sa iyo. Sa akin po. And sa tingin mo ba ang success mas matagumpay o mas maganda kung dumadaan to sa mga hamon, di ba? Opo, sir. Mas maganda po na yung success po is pinaghirapan. Pinaghirapan, minahal, at wala pang halong mga negatibo o mga sabihin mo natin na hindi magandang ginagawa. May mga kamalian po na ginagawa. Kasi mas maganda po na makita po, maramdaman po namin na yung paghihirap mo po ay dumaan sa mga magagandang gawain po siguro. Yung wala kang tinatapangan tao, wala kang ginagawa. So hindi lang pinaghirapan, kundi dapat nasa maayos na pamamaraan. Opo. Hindi yung meron kang naagrabyado o meron kang tinapakan o meron kang inisahan bago ka, diba? Tama. So yun po yung kasi po, mahirap din po kasi na naggumawa ng di maganda. Oo, kasi meron na ibang mayaman nga, iba, daming ang gamit, pero dami namang inagrabyado. Diba? Marami namang naisahan, diba? So, tama ka doon. Dapat pinaghirapan at maayos na pamamaraan. Ayun po. Kaya po, siguro yun po, yung mga puhunan na pinanggalingan po, sa malinis din paraan, siguro din po, ganun, pinaghirapan din, para din yung, kasi nga po, once na yung puhunan mo, ginamit, yan galing sa di magandang, sabihin natin na di magandang gawa, sa ibang negosyo mo, parang di rin po magiging maganda yung, magiging resulta. Ganun. May balik po siguro. Doon sa mga, kasi kanina nasabi mo, maraming minaliit ka, minaliit yung pamilya mo sa pagtitinda. Pero nakita naman natin na basta marangal at may tiyaga, magiging successful. Doon sa mga bata, lalo na sa mga Gen Z ngayon, na anak ng tindera, pero ikinahihiya na anak silang tindera, ano mapapayo mo sa kanila? Ano masasabi mo sa kanila? Diba, ikaw kasi ikaw ang example ko na successful na galing sa maliit na negosyo. So, ano masasabi mo sa kanila? Opo, siguro doon sa mga bata na kinahihiya o nahihiya magbenta. Gaya po dati. I'm sure dumaan ka dyan, dumaan po ako doon. Dumaan ka dyan Minsan po, example dyan minsan wala pa akong makita. Nagdi-deliver po ako sa palengke. Baso-baso. Inaalo ko po sa mga palengke, sa mga tindera, yung mga So, sa mga kabataan na nandyan, wag yung kahiya yung pinaghirapan ng magulang ninyo para din naman sa inyo yun. Siguro maging practical po tayo. Mas mahalaga na
gumawa tayo ng maganda kesa doon tayo mamulat doon sa mga di magandang nangyari sa paligid. Para lang yung kumbaga sa instant money po ba tinatawag? Oo nga, nagkagaya ng sugal, di ba? Yung mga online gambling ngayon di ba? Masyadong marami nang pumapasok dito sa mga online gambling. Opo, kasi yun nga po, yung sugal po na yan is hindi naman siya pangmatagalan eh. So pag natuto ka dyan magsumugal, baka soon sa kulungan na wala nang pera. Wala ka ng pera. Opo. Saka yun po, baka mamaya yung negosyo nyo din po maging bumaksak dahil baka yung benta nyo, puhunan nyo, ganyan, punta sa sugal. Siguro, po, sa mga kabataan po na wag yung kahiya, yung mga dugo, pawis o hirap ng mga magulang po sa pagkaling sa negosyo. Tsaka, gagaya ng sinabi mo, ginagawa to ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Yes po. No. Tsaka kung marangal at maayos naman yung negosyo, kahit na maliit yan, basta wala kang tinatapakan. Correct. Maayos yan. Yes po. Tsaka kaya nga ikaw yung proof yung halimbawa ko na itong mga ganitong negosyo ay pwedeng maging example sa lahat. Ito Marlon, may fill in the blanks ako sa'yo. Ang buhay ay parang palamig kasi anong fill in the blank mo yun? Buhay parang palamig. Siguro po makulay po siguro. Parang fruit salad. Ito, example po nito. Yan, makulay po yun nandyan. Tama ka dyan. Opo. Actually, galing yun, ha? Galing yun. Opo. Bakit ko masabi makulay? Siguro po, sa buhay po kasi natin minsan, may madilim na part, may maliwag na part. Doon po sa madilim, doon po yung mga pagsubok talaga na pagsubok po na kinakaharap na hindi natin maiwasan po talaga. Dito po sa madilim na to, dito po tayo kukuha ng inspirasyon para po maging maliwanag po yung ating pong buhay po. Kumbaga ganun po. So, inatod ko po yung buhay po para isang makulay po na buhay po yung inatod sa palamig po. Sa palamig. Kasi makulay itong palamig, iba-iba talaga ang nangyari. Minsan may up and down. Yes. Diba? Makulay talaga eh. Sabi nga ni Forrest Gump, life is like a box of chocolates. Hindi mo alam anong mangyari. Yes po. So para yung palamig, iba-iba yung kulay rin. Iba-iba yung pwedeng mangyari. Kagaya ng nasabi mo rin kanina, na take note ko, na yung mga pangliliit dati sa'yo, reverse mo ginawa mong positive Yes diba? po. So nakita ko na ang formula mo is take it as a challenge. Kahit na dibdibin mo itong mga pangkukutya ng tao, take it as a challenge at magpursige lang. Yes po. Tama po. Kaya nga ang buhay dapat may tamang timpla. Okay. Para maging successful tayo. Sabi nga ni Ninya, para sumakses. Yes po. Maraming salamat Marlon sa pagpunta mo dito. Thank you for maraming salamat din po Sen sa pag-sharing sa amin ito. Ito talaga special request ko sa mga producers natin. Kasi sabi ko nga, itong products na ito, nakatulong to sa education ng ating mga kababayan. At ngayon, natutunan ko rin na may mga mahalagang kwento at story rin tayo at lessons na makukuha dito sa mga produkto natin. So, thank you sa pagpunta. Thank you, sir. At sir, Sen, maraming salamat din po. Kasi alam ko po kayo po yung numero 1 namin suki. Thank you. Kahit saan po magpunta, sa Pulo, sa People's Park, lagi po kayo. Hindi yung nakakalimot ng dumaan po sa Polomig po. Thank you. Kaya talagang ko na yan. Naging habit ko na sa pagbili. Apo. Maraming salamat po, sir. Sa dami ng init sa buhay, mula sa hirap, init ng araw, init ng responsibilidad, ang kwento ni Kagawad Marlon ay paalala na kahit sa isang simpleng timpla, pwedeng magsimula ang panalo. Ako po si Win Gatchalian at sa bawat pagsubok sa buhay, lagi niyo pong tandaan, manalig ka, laban lang for the win.